Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 82. Lumang Tipan, Numbers 15, Numbers 16:1-35. Pagkatapos, nagsalita si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, magsalita ka sa mga tao ng Israel at sabihin mo sa kanila, kapag pumasok kayo sa lupain kung saan kayo maninirahan, na ibibigay ni Yahweh sa inyo, at kapag maghandog kayo ng isang handog sa pamamagitan ng apoy para sa kanya, maging isang alay na susunugin, o isang alay para sa isang panata o isang kusang handog, o isang handog sa inyong mga pagdiriwang, upang magdulot ng isang mabangong halimuyak para kay Yahweh mula sa kawan o pangkat ng hayop, dapat maghandog kay Yahweh ang isang taong nagdadala ng alay ng isang handog na butil ng 10 na epa ng pinong harinang hinaluan ng 4 na hinang langis. Dapat din kayong maghanda ng 4 na hinang alak bilang inuming handog. Gawin ninyo ito kasama ang alay na susunugin o kasama ang alay ng bawat batang tupa. Kung maghahandog kayo ng isang lalaking tupa, dapat kayong maghanda ng isang handog na butil ng 2/10 ng isang epa ng pinong harinang hinaluan ng 3 ng isang hinang langis bilang handog. Para sa inuming handog, dapat kayong maghandog ng 3 ng isang hinang alak. Magdudulot ito ng isang mabangong halimuyak para kay Yahweh. Kapag maghanda kayo ng isang toro bilang alay na susunugin o bilang isang alay upang tuparin ang isang panata, o alay para sa pagtitipon-tipon kay Yahweh, sa gayon dapat kayong maghandog kasama ng toro ang isang handog na butil ng 3/10 ng isang epa ng pinong harinang hinaluan ng kalahating hinang langis. Dapat kayong maghandog bilang inuming handog ng kalahating hinang alak, bilang isang handog na pinaraan sa apoy, upang magdulot ng mabangong halimuyak para kay Yahweh. Dapat mangyari ito sa ganitong paraan para sa bawat toro, para sa bawat lalaking tupa, at para sa bawat lalaking batang mga tupa o mga batang kambing. Ang bawat alay na inyong ihahanda at ihahandog ay dapat ninyong gawin ayon sa inilarawan dito. Dapat gawin ng lahat ng katutubong Israelita ang mga bagay na ito sa ganitong paraan, kapag nagdadala ang sinuman ng isang handog na pinaraan sa apoy, upang magdulot ng mabangong halimuyak na kalugod-lugod kay Yahweh. Kung naninirahan ng isang dayuhan kasama ninyo, o sinumang nakikitira sa inyo sa buong salinlahi ng inyong mga tao, dapat siyang maghandog ng isang handog na pinaraan sa apoy, upang magdulot ng isang mabangong halimuyak para kay Yahweh. Dapat siyang kumilos gaya ng inyong pagkilos. Dapat may parehong batas lamang para sa sambayanan at para sa dayuhang nakikitira sa inyo, isang palagiang batas sa buong salinlahi ng inyong mga tao. Kung ano kayo, gayon din dapat ang mga manlalakbay na naninirahan kasama ninyo. Dapat siyang kumilos gaya ng inyong pagkilos sa harapan ni Yahweh. Ang parehong batas at kautusan ang dapat masunod sa inyo at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Muling nagsalita si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, magsalita ka sa mga tao ng Israel at sabihin mo sa kanila, kapag dumating kayo sa lupain kung saan ko kayo dadalhin, kapag kakainin ninyo ang pagkaing nagmula sa lupain, dapat kayong maghandog ng isang handog at idulog ito sa akin. Mula sa una ng inyong masang harina, dapat kayong maghandog ng isang tinapay upang itaas ito bilang isang itinaas na handog mula sa giikang palapag. Dapat ninyong itaas ito sa ganitong paraan. Dapat kayong magbigay sa akin ng isang itinaas na handog sa buong salinlahi ng inyong mga tao mula sa una ng inyong masang harina. Minsan magkakasala kayo ng hindi sinasadya, kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos na ito na sinabi ko kay Moises, lahat ng bagay na inutos ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises mula sa araw na sinimulan kong bigyan kayo ng mga utos at hanggang sa buong salinlahi ng inyong mga tao. Patungkol sa hindi sinasadyang kasalanan na hindi alam ng buong sambayanan, dapat maghandog ang buong sambayanan ng isang batang toro bilang alay na susunugin upang magdulot ng isang mabangong halimuyak para kay Yahweh. Kalakip nito, dapat maghandog ng isang handog na butil at inuming handog, ayon sa iniutos ng batas, at isang lalaking kambing bilang isang handog para sa kasalanan. Dapat gumawa ang pari ng pagbabayad ng kasalanan para sa lahat ng sambayanan ng Israel.
Patatawarin sila dahil ang kasalanan ay isang pagkakamali. Dinala nila ang kanilang alay, ang isang handog para sa akin na pinaraan sa apoy. Dinala nila ang kanilang handog para sa kasalanan sa aking harapan para sa kanilang pagkakamali. At patatawarin ang lahat ng sambayanan ng Israel, at ang mga dayuhang naninirahan kasama nila, dahil nagkasala ang lahat ng tao nang hindi sinasadya. Kung nagkakasala ang isang tao nang hindi sinasadya, dapat siyang maghandog ng isang babaeng kambing na 1 taong gulang bilang handog para sa kanyang kasalanan. Dapat maghandog ang pari ng pambayad ng kasalanan sa harapan ni Yahweh para sa taong nagkasala ng hindi sinasadya. Patatawarin ang taong iyon kapag maghandog ng pambayad ng kasalanan. Dapat magkaroon kayo ng parehong batas para sa isang nakagawa ng anumang bagay ng hindi sinasadya, ang parehong batas para sa taong katutubo sa mga tao ng Israel at para sa mga dayuhang naninirahan sa kanila. Ngunit ang taong nakagawa ng anumang bagay sa pagsuway, maging katutubo siya o isang dayuhan, nilalapastangan niya ako. Dapat itiwalag ang taong iyon mula sa kanyang mga tao. Dahil sinuwi niya ang aking salita at nilabag ang aking utos, dapat itiwalag ng ganap ang taong iyon. Nasa kanya ang kasalanan. Habang nasa ilang ang mga tao ng Israel, nakasumpong sila ng isang lalaking namumulot ng kahoy sa araw ng pamamahinga. Dinala siya ng mga taong nakakita sa kanya kina Moises, Aaron, at sa buong sambayanan. Ibinilanggo nila siya dahil hindi pa naipahayag kung ano ang dapat gawin sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Moises, dapat patayin ang lalaki. Dapat siyang batuhin ng buong sambayanan sa labas ng kampo. Kaya dinala siya ng buong sambayanan sa labas ng kampo at pinagbababato siya hanggang mamatay gaya ng inutos ni Yahweh kay Moises. Muling nagsalita si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, magsalita ka sa mga kaapo-apuhan ng Israel at utusan silang gumawa ng mga palawit para sa kanilang mga sarili upang isabit mula sa mga dulo ng kanilang mga damit, upang isabit ang mga ito mula sa bawat dulo sa pamamagitan ng isang taling asol. Dapat nilang gawin ito sa kabuuan ng salinlahi ng kanilang mga tao. Magiging isang natatanging paalala ito sa inyo, kapag makita ninyo ito, sa lahat ng aking mga utos, upang tuparin ang mga ito para hindi ninyo sundin ang inyong sariling puso at sariling mga mata, na kung saan kumilos kayo dati tulad ng mga mangangalo niya. Gawin ninyo ito upang maisaisip ninyo at masunod ang lahat kong utos, at upang maaari kayong maging banal, inilaan para sa akin, ang inyong Diyos. Ako si Yahweh ang inyong Diyos, na siyang naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, upang maging Diyos ninyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ngayon si Korah na anak na lalaki ni Ezar na anak na lalaki ni Kohat na anak na lalaki ni Levi, kasama ni Datan at Abiram na mga anak na lalaki ni Eliab, at si On na anak na lalaki ni Pelet, ang mga kaapo-apuan ni Ruben ay tinipon ng ilang kalalakihan. Tumindig sila laban kay Moises, kasama ng ibang kalalakihan mula sa mga tao ng Israel, 250 pinuno ng sambayanan na mga tanyag na kasapi sa sambayanan. Nagkatipon sila upang harapin sina Moises at Aaron. Sinabi nila sa kanila, kumukuha kayo ng labis para sa inyong mga sarili. Ang buong sambayanan ay banal, inilaan kay Yahweh, ang bawat isa sa kanila, at si Yahweh ay kasama nila. Bakit ninyo inaangat ang inyong mga sarili sa ibabaw ng natitirang sambayanan ni Yahweh? Nang marinig iyon ni Moises, nagpatira pa siya. Nagsalita siya kay Korah at sa lahat ng kanyang pangkat, sinabi niya, sa kinaumagahan, ipapakita ni Yahweh kung sino ang kanya, at kung sino ang inilaan kay Yahweh. Dadalhin niya sa kanya ang taong pipiliin niya. Dadalhin siya ni Yahweh sa kanyang sarili. Gawin ninyo ito, Korah at lahat ng iyong pangkat. Kumuha kayo ng mga insensaryo bukas at lagyan ninyo ng apoy at insenso ang mga ito sa harap ni Yahweh. Ang taong pipiliin ni Yahweh, ang taong iyon ay lalaan kay Yahweh. Malayo na ang inyong narating, kayong mga kaapo-apuan ni Levi. Muli, sinabi ni Moises kay Korah, ngayon ay makinig kayo, kayong mga kaapo-apuan ni Levi, ito ba ay isang maliit na bagay para sa inyo na inilaan kayo ng Diyos ng Israel mula sa sambayanan ng Israel, upang palapitin kayo sa Kanya,
upang magtrabaho sa tabernakulo ni Yahweh, at upang tumayo sa harapan ng sambayanan para maglingkod sa kanila. Dinala niya kayo ng malapitan, at lahat ng inyong mga kamag-anak, ang mga kaapo-apuan ni Levi ay kasama ninyo, ngunit ninanasa din ninyo ang pagkapari. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw at lahat ng iyong pangkat ay nagkatipon laban kay Yahweh. Kaya bakit kayo nagrereklamo tungkol kay Aaron, na sumusunod kay Yahweh? Pagkatapos ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram, ang mga anak na lalaki ni Eliab, subalit sinabi nila, hindi kami pupunta. Ito ba ay isang maliit na bagay na dalhin mo kami sa isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan, upang patayin kami sa ilang? Ngayon nais mong maging tagapangasiwa namin. Bilang karagdagan, hindi mo kami dinala sa isang lupain na umaagos sa gatas at pulot-pukyutan, o binigyan ng mga bukid at mga ubasan bilang isang mana. Ngayon nais mo kaming bulagin sa pamamagitan ng mga walang lamang pangako? Hindi kami pupunta sa iyo. Galit na galit si Moises at sinabi kay Yahweh, huwag mong galangin ang kanilang mga handog. Hindi ako kumuha ng isang asno mula sa kanila, at wala akong sinaktang sinuman sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Korah, bukas ikaw at lahat ng iyong kasamahan ay dapat pumunta sa harap ni Yahweh, ikaw, sila, at si Aaron. Bawat isa sa inyo ay dapat dalhin niya ang kanyang insensaryo at lagyan ito ng insenso. Pagkatapos, dapat dalhin ng bawat tao sa harap ni Yahweh ang kanyang insensaryo, 250 insensaryo. Kayo at si Aaron rin ay dapat ninyong dalhin ang inyong mga insensaryo. Kaya kinuha ng bawat lalaki ang kanyang insensaryo, nilagyan ito ng apoy, nilatagan ito ng insenso, at tumayo sa pasukan patungo sa tolda ng pagpupulong kasama ni Moises at Aaron. Tinipon ni Korah ang buong sambayanan laban kina Moises at Aaron sa pasukan ng tolda ng pagpupulong, at nagpakita ang kaluwalhatian ni Yahweh sa buong sambayanan. At nagsalita si Yahweh kay Moises at kay Aaron. Ihiwalay ninyo ang inyong mga sarili mula sa sambayanang ito upang lipulin ko sila agad-agad. Nagpatira pa sila Moises at Aaron at sinabi, Diyos, ang Diyos ng mga espiritu ng buong sangkatauhan, kung nagkakasala ang isang tao, dapat ka bang magalit sa buong sambayanan? Sumagot si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, magsalita ka sa buong sambayanan. Sabihin mo, umalis kayo mula sa mga tolda nila Korah, Datan, at Abiram. Pagkatapos, bumangon si Moises at pumunta kina Datan at Abiram, sinundan siya ng mga nakakatanda ng Israel. Nagsalita siya sa sambayanan at sinabi, ngayon iwanan ang mga tolda ng mga masamang lalaking ito at huwag humawak ng anumang bagay na nabibilang sa kanila, o malilipol kayo sa pamamagitan ng lahat ng kanilang kasalanan. Kaya ang sambayanan sa magkabilaan ay iniwan ang mga tolda ni Korah, Datan, at Abiram. Lumabas sila Datan at Abiram at tumayo sa pasukan ng kanilang mga tolda, kasama ng kanilang mga asawa, mga anak, at kanilang mga maliliit. At sinabi ni Moises, sa pamamagitan nito malalaman ninyong isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang lahat ng mga gawaing ito, sapagkat hindi ko ginawa ang mga ito sa aking sariling pagsang-ayon. Kung mamamatay ang mga lalaking ito ng karaniwang kamatayan gaya ng karaniwang nangyayari, kung gayon hindi ako isinugo ni Yahweh. Ngunit kung gagawa si Yahweh ng isang butas sa lupa na lalamon sa kanila tulad ng isang malaking bibig, kasama ng kanilang mga pamilya, at kapag bababa sila ng buhay sa lugar ng mga patay ay dapat ninyong unawain na kinamuhian ng mga lalaking ito si Yahweh. Pagkatapos sabihin ni Moises ang lahat ng salitang ito, bumukas ang lupang sa ilalim ng mga lalaking ito. Ibinukas ng lupa ang bibig nito at nilamon sila, ang kanilang mga pamilya, at lahat ng mga taong nabibilang kay Korah, pati na rin ang kanilang mga ari-arian. Sila at ang lahat sa kanilang mga pamilya ay pumunta ng buhay sa lugar ng mga patay. Nagsara ang lupa sa ibabaw nila, at sa pamamagitan nito nalipol sila sa kalagitnaan ng sambayanan. Ang buong Israel na nakapalibot sa kanila ay tumakas mula sa kanilang hiyaw. Sinigaw nila, baka lamunin din tayo ng lupa. Pagkatapos kumislap ang apoy mula kay Yahweh at nilamon ang 250 kalalakihan na naghandog ng insenso.
Bagong tipan. Luke 38 minuto pasado alas 4:44, Luke 5:1-16. Pagkatapos, umalis si Jesus sa sinagoga at pumunta sa bahay ni Simon. Ngayon, ang biyenan ni Simon ay nahihirapan dahil sa mataas na lagnat, at sila ay nakiusap para sa kanya. Kaya tumayo siya malapit sa kanya at sinaway ang kanyang lagnat, at umalis ito. Agad siyang tumayo at nagsimulang maglingkod sa kanila. Nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang bawat may sakit at may iba't ibang karamdaman. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa sa kanila at sila ay gumaling. May mga demonyo din na lumabas mula sa kanila, sumusigaw at nagsasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos." Sinaway ni Jesus ang mga demonyo at hindi niya sila pinayagang magsalita, dahil alam nila na siya ang Kristo. Nang dumating ang dapit umaga, pumunta siya sa isang tahimik na lugar. Maraming mga tao ang naghahanap sa kanya at pumunta kung saang lugar siya naroon. Sinubukan nila na pigilan siya sa pag-alis sa kanila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Dapat ko ring ipangaral ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos sa marami pang lungsod, dahil ito ang dahilan kung bakit ako ipinadala dito." At siya ay nagpatuloy na nangaral sa mga sinagoga sa buong Judea. Ngayon nangyari na habang nagsisiksikan ang maraming tao sa palibot ni Jesus at nakikinig sila sa salita ng Diyos, si Jesus ay nakatayo sa tabi ng lawa ng Gennesaret. Nakakita siya ng dalawang bangka na nakapagilid sa pampang ng lawa. Nakababa na ang mga mangingisda mula dito at naglilinis sila ng kanilang mga lambat. Sumakay si Jesus sa isa sa mga bangka, na pagmamay-ari ni Simon at hiniling niya sa kanya na dalhin niya ito sa tubig na hindi kalayuan sa dalampasigan. Pagkatapos ay umupo siya at nagturo sa mga tao habang nasa bangka. Nang matapos na siyang magsalita, sinabi niya kay Simon, "Dalhin mo ang bangka sa mas malalim na tubig at ibaba ang inyong mga lambat para manghuli." Sumagot si Simon at sinabi, "Panginoon, magdamag kaming ng isda ngunit wala kaming nahuli. Ngunit sa iyong salita, ibababa ko ang mga lambat." Nang ginawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming bilang ng isda, at ang kanilang mga lambat ay nagsimulang mapunit. Kaya't kumaway sila kanilang kasamahan sa kabilang bangka upang puntahan at tulungan sila. Dumating sila at napuno ang dalawang bangka, kaya't sila ay nagsimulang lumubog. Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, siya ay lumuhad sa paanan ni Jesus, na nagsasabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay taong makasalanan." Sapagkat siya ay namangha at ang lahat din na kanyang mga kasama, sa dami ng isdang kanilang nahuli. Kasama dito sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, sapagkat mula ngayon, mangingisda ka na ng tao." Nang madala nila sa dalampasigan ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. At nangyari nga na habang siya ay nasa isa sa mga lungsod, isang taong puno ng ketong ang naroon. Nang makita niya si Jesus, siya ay nagpatira pa at nagmakaawa sa kanya, na nagsabi, "Panginoon, kung iyong nanaisin, ako ay maaari mong linisin." Pagkatapos, inabot ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, na sinasabi, "Nais ko. Maging malinis ka." At agad nawala ang kanyang ketong. Siya ay pinagbilinan niya na huwag ipagsabi kahit kanino, sa halip, sinabi sa kanya, "Pumunta ka sa iyong pupuntahan, at magpakita ka sa mga pari at mag-alay ka ng handog para sa iyong ikalilinis, batay sa mga kautusan ni Moises, bilang pagpapatutuo sa kanila." Ngunit ang balita tungkol sa kanya ay lalong kumalat, at maraming mga tao ang dumating upang pakinggan siyang magturo at upang mapagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit siya ay madalas pumunta sa mga lugar na ilang at nanalangin. Mga awit, Psalm 37:1-9. Huwag kang mainis dahil sa masasamang tao, huwag kang mainggit sa mga umasal ng hindi makatwiran.
Dahil sila ay malapit ng matuyo gaya ng damo at malanta gaya ng lunti ang mga halaman. Magtiwala ka kay Yahweh at gawin kung ano ang matuwid, tumira ka sa lupain at gawin mong tungkulin ang katapatan. Pagkatapos hanapin mo ang kaligayahan kay Yahweh, at ibibigay niya sa iyo ang mga naisin ng iyong puso. Ibigay mo ang iyong pamamaraan kay Yahweh, magtiwala ka sa Kanya, at Siya ang kikilos para sa iyo. Itatanghal niya ang iyong katarungan gaya ng liwanag ng araw at ang iyong kawalang muwang gaya ng araw sa tanghali. Tumigil ka sa harap ni Yahweh at matiyag ang maghintay sa Kanya. Huwag kang mag-alala kung may taong mapagtatagumpayan ang kanyang masamang balakin kung ang tao ay gumagawa ng masamang mga plano. Huwag kang magalit at madismaya. Huwag kang mag-alala, ito ay gumagawa lamang ng problema. Ang mga mapaggawa ng kasamaan ay aalisin, pero ang mga naghihintay kay Yahweh ay magmamana ng lupain. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may mapagkumbabang puso, na nagmumuni-muni sa mga aral mula sa iyong salita. Tulad ng mga Israelita na humarap sa pagrerebelde sa ilang, tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya at labanan ang mga tukso na humahamon sa aming tiwala sa iyo. Gayun din, nasasaksihan namin ang kapangyarihan ng pagpapagaling ni Jesus, na nagpapaalala sa amin na ang iyong habag ay laging naroroon, naway maipakita rin namin ang biyayang iyon sa iba. Habang kami ay natutuwa sa iyong mga pamamaraan, gaya ng hinihikayat ng Awit Kapitulo 37, gabayan mo ang aming mga hakbang upang hanapin ang katwiran at pasensya sa aming pang-araw-araw na buhay. Naway ang iyong kabutihan at awa ang maging gabay namin sa aming paglalakbay. Amen.